na ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Ay nako. Well anyway, good morning at magandang gabi at tanghali sa inyong lahat. At ayun, bilang isang individual, no, isang Pilipino, karapatan natin magkaroon ng reaksyon sa nangyayari sa atin dito sa Pilipinas. At nakakalungkot kasi nga itong ating pangalawang pangulo, pangalawang pinakamataas na may posisyon dito sa gobyerno ng Pilipinas, nagpapakita ng kawalang respeto mismo sa Pilipinas sa kanyang kinatutungkulan, yung binigyan niya ng pangako na paglilingkuran, nakakalungkot. Pero alam niyo naman siguro yung mga pangyayari na nakaraan, na nagkaroon siya ng mga salita na nakakalungkot dahil hindi mo inaasahan na ganun ang lalabas sa kanyang mga bibig. At nagkaroon na nga ng malakas na ugong-ugong na magkakaroon na ng impeachment para dito kay Sara. Well, hindi na pag-iisipan pa yan ng dalawang beses, no? Dahil talagang ka-impeach na talaga itong si Madam Sara, no? Para sa akin, no, bilang isang pribadong mamamayan na may karapatan para magbigay ng opinion, tama, no, na i-impeach na kasi nakakahiya no, sa international views. Ano na lang sasabihin ng mga karatig nating bansa sa nangyayari sa ating pangalawang pangulo? Baka mapulaan pa yung demokrasya ng Pilipinas dahil dyan, at hindi lang sa banta sa buhay ng ating presidente, kundi para sa atin na din na mga mamamayan. Anong tingin sa atin ng mga nasa labas ng Pilipinas kung ganyan yung ating vice presidente? At kahapon nga, alam kasi nila Sara at ang kampo nila na magkakaroon na ng impeachments para sa kanya. Kaya nga naman, kung mapapansin nyo sa social media, panay ang panawagan nila na mag people's power. Baka nang inang people's power, noon ko pa naririnig yan. People's power, nakakasawa, di ba? Paano ka susuportahan kung ganyan ka, Ma'am Sara? Paano ka susuportahan ng sambayan ng Pilipino? Isa asal mo, di ba? Dapat siguro hindi fake at makatotohanan kung ano yung sinasabi mo, di ba? Hindi yung gagawa kayo ng issue sa kabila ng another issue na dapat sagutin mo, di ba? Tapos parang ganun-ganun na lang babaliktarin mo yung mga sinabi mo. Dahil ba natauhan ka na? Natauhan ka na sa mga sinasabi mo na hindi ka aya-aya at ang pangit na galing pa sa bibig ng isang vice presidente. Biruin mo, nag-hire ka ng hitman para ipapatay yung 3 opisyalis natin. Anong klaseng pag-iisip yan? At anong klaseng pag-iisip din ng mga taong sumusuporta sa ganyang klase ng namumuno sa bansa natin? Abay, magising naman po kayo mga DDS. Kaya tuloy naiisip na ibang tao talagang
talagang fake din ang mga DDS supporters. Alam nyo kung bakit? Malakas lang sila sa keyboard, no? Kung tawagin nga nila keyboard warrior. Pero pagdating sa EDSA at nananawagan na mismo, no? Yung mga tao kaalyansa na itong mga Duterte, hindi naman kayo nagpupunta. Anong klaseng yan, pagsuporta? Dahil ba alam ninyo na kahiya-hiya ang tawaging isang DDS dahil sa wala kayo sa katwiran? Kaya sa akin, para sa akin talagang dapat na impeach niya si Sara as soon as possible. Kasi nakakagulo na Tignan mo nanggugulo siya doon sa House of Representative, doon sa batasan. Pagkatapos si PBBM ang ginagawa para sa bayan, hindi siya pinapansin. Pero patuloy siya nagpapapansin. Kababahala yung ginagawa mo. At nagpapaimbestiga na nga, no? Mga otoridad sa sinabi mo. Pero tama din yung ginagawa ni BBM na hindi, wag ka nalang pansinin. 'Di ba? Kasi gugulo lang. Ipaubaya na lang sa mga tao o ahensya, 'di ba? Na mag-imbestiga kung ano ba talaga yung katotohanan sa likod ng mga sinasabi mong mga nakakatakot, mga nakakabahalang mga pahayag. Una, ang sabi mo, pupugutan mo ng ulo mayroon kang sapantaha. Ang tawag ba doon sa Tagalog? Yung parang ninanais mo pugutan ng ulo ating Pangulo. Diba? Tapos pangalawa, nag-hire ka na ng hitman para papatay yung 3 opisyalis natin. Grabe ka naman, madam. So, para sa akin, panawagan, impeach Sara now. Yun lang po. Gaya lang po sa opinion na isang individual na katulad ko. Bahala po kayo kung ano pong pananaw ninyo, pero para po sa akin, na mahanap ng kapayapaan dito sa bansang Pilipinas, huwag nating hayaan manggulo ang mga ganyang klaseng tao. No? Yun lang po masasabi ko. Good morning po sa inyong lahat. Thank you.